Papakita ko sa inyo ang sekretong tambayan sa may C5 extension. Ay hindi. Nag-aaway pa. So, palamigin muna natin ng konti. Magandang gabi mga kaibigan. At dumaan lang ako sa bahay ng aking parents. At ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo ang sekretong tambayan doon sa may C5 extension. Bagong Starbucks. Puntahan natin yung bagong Starbucks sa C5 extension. Doon kami nagkakape pagkatapos mag-practice. Masarap magkape kasi masyadong mahangin, malamig, maliwalas, maluwag. Kaya samahan nyo ako, ipapakita ko sa inyo yung sekretong Starbucks sa C5 extension. So, mura lang yung kape ron. Di masyadong mahal dahil may discount. Masarap magkape ron. Ha? Mga ganyan kalalaki ng ADB pieces. Oh. Kapag mamalayo biyahe, Oh. ng oras, apat, Okay lang. Oh. hindi tumasakit doon. Ay hindi. Natry ko magbiyahe mula Cavite hanggang Pangasinan. Dire-diretso eh. Oo. Oo. Masarap. May nakipag-usap pa sa atin na ganina, tinatanong niya kung masarap ba raw upuan yung ADB kasi nakita niya malapad yung upuan. Sinabi ko, natry ko na galing Cavite papuntang Pangasinan, masarap sakyan, sabi ko. Pero di niya alam yung aking pinagdaanan. Grabe. Dito tayo sa shortcut, dito sa may SM Sukat. Yan. Magkakapilan tayo. Nakakatuwa kasi yung lugar. Simple lang, hindi naman ganoon kamahal. Ma-appreciate mo lang. Depende rin sa tao sa makaka-appreciate, pero ako nagustuhan ko. Ako yung simpleng tao lamang. Hindi naman ako maluho. Ang mahalaga eh nag-enjoy ka. Dito lang yan bago mag-shell. So dito ako nagkakape. May nag-aaway pa. Kape. 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 Ha? Kape? Oo. Sino ba nagtitinda? Doon. Doon, sa kabila. Nag-aaway. Tayo, may kape kayo? Kopi ko black. Magkano po? Ha? 20. Ah. Coffee ko black. Ah. Nagkukulitan yung dalawa eh. Pagmamahal yun. 2 3 4 6 7 8. Tatay ah. Baka naman kayo na barya. Gulat yung babae. Magkano barya lang? Ito. Kulang na kayo. Kaya barya lang. Tatay. Sige, arik. Sige. Dito tayo. Ito yung spot. So ito yung lugar, Starbucks. So ito yung upuan natin. Yeah, isin lang natin yan. So palamigin muna natin ng konti. Yan, dito tayo magkakape. Yung kape. So tara na. Tapos na ako magkape. Napakasarap na experience. Napakasimple pero napakasarap, napakasaya. So dito yan sa may Starbucks Gedli, sa may C5 extension. So mura lang ang kape rito, 20 pesos. Starbucks Gedli mga kaibigan. Masarap magkape rito, malamig, meron pang upuan. So tara, pwede pa kayo mag food trip. May kwek-kwek kung ano-ano. Meron pa ditong pares. At kung gusto mo medyo malamig, dito tayo sa Shell. Masarap din magkape dyan. Tignan mo, dami nakatambay dun oh. May mga nagiinom pa. So tara mga kaibigan, uwian na tayo.
Ay, sold mga kaibigan. Napakagandang experience. Simple pero masaya. So yung mga ganun simpleng bagay, no, minsan mas masaya pa kaysa sa mga fancy na mga experience. Depende sa tao yan. Depende sa taong nag-experience. Minsan nga, gagastos ka na mahal. Masarap na pagkain pero minsan di ka naman masaya. Pero sa mga simpleng bagay lang, di ba, magagawa mo maging masaya. Magiging kumpleto ang araw mo. Mawawala ang stress mo, anxiety mo. Diba? Nakakatuwa. Ito yung mga experience na mamimiss mo pag ikaw'y nagkaedad na. Yung mga simpleng bagay, simple experience pero napakasaya. Oo nga, may mga lugar na mas magaganda, mas mababango, mas malalamig, mahal. Ganina nga meron pang eksena, parang love story ang dating Hindi palaging kailangan mahal, hindi kailangan palaging sobrang ganang lugar, sobrang lalayo, o sobrang sarap ng pagkain, sobrang gaganda ng mga tao. Hindi palaging ganun, hindi palaging kailangan ganun. Minsan may mga bagay na nandyan lang, aabutin mo na lang, dadamputin mo na lang, and then magiging masaya ka na. Minsan di mo lang talaga na-appreciate yung mga bagay na meron ka. Pero pag natutunan mo ma-appreciate, malaman yung halaga ng isang bagay, magiging masaya ka. Wow, CF Moto, ganda ng tunog. Kaso yung ganyang kalulutong na tunog nakakarindi sa tenga. Good luck sa rider. Pero syempre kanya-kanyang trip lang yan. Kung gusto mo talaga ng ganong ingay, kung kaya mo naman tiisin, at least magiging masaya ka, di ba? Bahala ka sa buhay mo. Pero ako, naka-experience na ako ng ganong tambutso na napakalutong, tapos long ride, talagang narindi yung kabilang tenga ko. Mas ginusto ko pa rin yung tambutso na tahimik, yung magiging relax ako sa mga biyahe, malapit man o malayo. Tatagal ako sa biyahe, tatagal ako sa pagkakaupo. Yung tunog kasi ng big bike kaganina puro lutong, walang baho, walang bass. Mas maganda magiging tunog noon kung dadagdagan niya ng bass. Kung at least mabasi, may marinig man lang na bass doon sa tambutso niya. Parang dating alam mo na, yung parang mga Ducati, MT-07, ganon. Hindi yung puro lutong lang na puro lata yung tunog. Diba? Masakit sa tenga. Oo nga, malakas nga. Puro lakas, puro ingay. Walang magandang tinig. Diba? Mas maganda kung parang magandang tinig, himig, diba? Hindi puro ingay. Ang naririnig ko kasi puro ingay diba? Pag narinig mo mga Ducati, MT-07, diba? May bassy siya, may lutong siya, maganda sa tenga, diba? Yung iba nga nagbablog, puro tambutso lang yung naririnig sa vlog niya, sa video, diba? Pero masarap sa tenga. Pero syempre, kanya-kanyang trip lang yan, kanya-kanyang gusto yan. So hindi kita masisisi dahil nga gusto mo itong ganitong tunog. Wala na akong magagawa doon. Doon sa experience na kaganina, di naman siya talaga may pagmamalaki katulad do ibang mga lugar na pinapost ng ibang tao sa social media. Pero para sa akin, may pagmamalaki ko yung experience ko na di mo kailangan gumastos ng mahal, ng mamahaling kape para sumaya. Kailangan mo lang i-appreciate. Kaganina, na-appreciate ko yung malamig na hangin, maliwalas, although di masyado malinis, mapanghe, diba? Marumi. Pero para sa akin, na-appreciate ko. Di mo ko kailangan dalhin sa mga magagandang lugar para ako'y maging masaya.